Saksi. Samantala, preno muna sa paghingi ng dagdag pasahe sa jeep ang grupong Piston sa kabila ng panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang tinutulan namang dagdag singil sa MRT at LRT hindi na muna ipatutupad sa March 1. Saksi si Jamie Santos. MRT! LRT! Matapos araw-arawin ng iba't ibang grupo ang pangangalampag kontra taas pasahe sa MRT at LRT, nagdesisyon ng DOTC na ipagpaliban muna ito. Pero di raw ibig sabihin na wala ng fare hike. We have to look into ngayon dun sa mga nakalap namin na mga position papers, mga reaction, mga hinaing ng mga nag-attend ng public consultation. So kailangan naming pasadahan ito, re-reviewin namin. Pangamba naman ang mga grupo ng estudyante, baka raw kung kailan sila bakasyon, saka ipatupad ang dagdag singil. Kaya naman kahit bahagya raw silang nakahinga ng maluwag, di pa rin daw sila titigil sa pangangalampag. Ang mga estudyante po ay 30% ng mga araw-araw na sumasakay sa LRT at MRT. Ramdam na ramdam ng mga estudyante yung halos 100% if ever sa panahon na siya ay maipataw na. Tuwang-tuwa naman ang mga suki ng MRT at LRT. Tutuwa naman kasi hindi masyadong magagastusan, madadagdagan ng gastos yung mga anak ko. Malaking bagay yun dahil ngayon napakahirap ng buhay, marami rin mga walang hanap buhay. Hindi rin daw muna hihingi ng dagdag pasahe sa jeep ang grupong Piston. Kahit pa muli pang magtaas ang presyo ng langis, simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, tataas ng 75 sentimo kada litro ang gas at diesel ng Shell. Piso kada litro naman ang dagdag sa kerosene. Susunod ang Phoenix Petroleum bukas ng alas 6 ng umaga pero sa gas at diesel lang. Pero patuloy ang panawagan ng grupong Piston kay Pangulong Noynoy Aquino na umaksyon na para matigil na ang pagtaas ng presyo ng langis. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Bago patanggal sa Interpol watch list, yan po ang inaasikaso ngayon ng kampo ni Senador Panfilo Lacson. Sabay giit na hindi siya pwedeng arestuhin. Taliwas po yan sa posisyon ng DOJ na nagsabing tuloy ang manhunt operation sa Senador. Saksi si Teresa Andrada. Iniisa-isa na ng kampo ni Senador Lacson ang mga balakid sa posible niyang paglutang matapos ang mahigit isang taong hindi pagpapakita sa publiko. Matapos ipawalang bisa ng Court of Appeals ang warrant of arrest laban sa kanya, kasunod ng pagbasura sa pagkakasangkot sa kanya sa Dacer Corbito double murder case, pinaalis na rin ngayon ng kanyang mga abogado ang pagkakalagay sa kanya sa watch list ng Interpol. Wala ng warrant of arrest and part of that is to request the government authorities to recall nullify also the red notice issued by Interpol. At para maalis na ang mga pagduda sa kung pwede pang arestuhin si Lacson, naghain na ng motion for clarification ng kampo ni Lacson sa Court of Appeals. Partikular nitong hiniling na mismong korte ang magpaliwanag kung epektibo na ang pagbasura sa arrest warrant. Kailangan raw na agad itong ipaliwanag ng korte dahil sa nakaambang banta sa kalayaan ni Lacson na lumantad. Ang tinutukoy na banta, ang paninindigan ni Justice Secretary Laila De Lima na pwedeng arestuhin si Lacson dahil pwede pa ngang maghain ng motion for reconsideration kaugnay ng nabasurang kaso ni Lacson. At hindi lang daw nila hihintayin na lumantad si Lacson para arestuhin. Ongoing pa rin daw ang manhunt ng NBI laban sa senador. Be contradicting myself if I say, yes, the warrant of arrest is valid, pero pag lumantad siya, wag nyo na siyang galawin. Huwag nyo na siyang aresto. O kaya, I will tell now the NBI, you stop your manhunt. Di ako naman ang katawa-tawa nun. Kaya naman ayon sa kuya ni Lacson na si Romy, malamang matagalan pa bago lumutang ang kanyang kapatid. Sa ngayon, nasasaktan na raw ang kanilang pamilya sa mga pahayag ng DOJ. Masyadong mabilis yung kanyang pagkasalita ng hulihin eh. Sabi niya babasahin ko at pag-aaralan. Pero sinabi agad na huhulihin. So ang mindset niya, talagang hulihin. Magiging Senado nakaabang kung tuluyan ng lulutang ang senador. Si Senador Jinggoy Estrada nga na minsang nakabanggaan si Lacson, may mensahe para sa kanya. Matagal ko siya namimiss. Teresa Andrada, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Nagbabadyang tumaas ang presyo ng tinapay sa susunod na buwan. Paliwanag ng Filipino-Chinese Bakers Association dahil po yan sa pagmahal ng harina. Tumaas ang presyo ng trigo sa world market dahil sa tagtuyot sa Russia, pagbaha sa Australia at matinding lamig sa Amerika at Canada.
Samantalang magro-rollback ang LPG Marketers Association simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, piso kada kilo, katumbas ng 11 piso kada regular na tangke ang bawas presyo. Bunsod po ito ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. At sa iba pa ring balita, nakauwi na sa bansa ang 26 na OFW galing Egypt. Sagot ng gobyerno ang kanilang pag-uwi. Sinalubong sila ni DFA Undersecretary Esteban Conejos at OWA Administrator Carmelita Dimzon. At sama-sama natin saksihan. Reporter na si Arlene de la Cruz nagpa-blotter patapos ang unang mapag-initan ni Police Director Roberto Rosales. Iba't ibang programa ng GMA News TV pinakilala na. At mga kakaibang gift para sa inyong minamahal sa darating na Valentine's Day. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.